Okay. Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga minamahal kong mga kapatid, at sa ating mga ginigiliw na taga-subaybay. Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. Amen. Okay. Magpatuloy na tayo mga kapatid. Ang pag-uusapan natin ngayon, don't be jealous of what sinners achieve. Sa Tagalog, huwag kayong mainggit sa mga accomplishment na nakamit ng mga makasalanan. Okay? Pagpatuloy natin. Sa sulat ni Sirach, chapter 11, verse 20 to 21. Ito ay tinatawag na Ecclesiasticus din, no? In the book of Deuterochronicles ang tinatawag yan. Stand by your duty and stick to it. Grow old at your work. Ibig sabihin, sa ating mga ginagawa, stick lang tayo doon sa ating mga pinakakaabalahan, sa ating trabaho, no? And grow old at your work, no? Tayo, mga nagtitipon, ito nga yung ginagawa natin, no? Na we stick to it and grow old as your work. So, yun yung ginagawa natin. Sabi niya sa atin, don't be jealous of what sinners achieve. Just stick to your own work and trust the Lord. So, ang ibig sabihin, huwag tayong mainggit sa mga, halimbawa, huwag tayong mainggit doon sa mga kayamanan na nakamit ng mga makasalanan. Halimbawa, yung magnanakaw, no? Nagkaroon siya ng maraming kayamanan. Huwag tayong mainggit doon. Kasi, sabi ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Sirach, huwag tayong mainggit doon sa kayamanan na nakamit ng mga, halimbawa yung magnanakaw. So nagkaroon siya ng kayamanan na kung saan yun naman ay sa pamamagitan ng pagnanakaw. No? O halimbawa, huwag tayong mainggit doon sa iba't ibang magagandang sasakyan. No? Pero yun naman ay nakamit sa pamamagitan ng pagnanakaw. Huwag kayong mainggit doon mga kapatid. Just stick to your own work. Ito yung ginagawa natin. And trust the Lord. So kailangan tayo'y magtiwala sa ating Panginoon Diyos. Bakit? Bakit? It is very easy for the Lord to make a poor man suddenly rich. You see that? So, sa pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos, kahit tayo ay mahirap lang, pwede tayong gawing mayaman kaagad ng ating Panginoon Diyos. So, walang imposible doon. There's nothing impossible with God. Okay? So, wag lang natin wag lang tayo mainggit doon sa mga magagarang sasakyan na nakamit naman ng pagnanakaw. Okay? So, wag tayong mainggit sa mga ganung bagay, mga kapatid. Pagpatuloy natin. Ngayon, sabi niya, magtiwala lang sa Panginoong Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pwede niyang gawing mayaman ang isang mahirap.
Tanong, kaya ba ng Diyos na siya ay kaya niyang gawing mayaman ang isang mahirap? Ha? Sa 1 Samuel chapter 2 verse 7, ito ay sinulat ni Propeta Samuel ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi rito, maari mo kaming payamanin. Sino yung magpapayaman? Ang Diyos. O paghirapin. Maari ring ibaba o itaas. Anong ibig sabihin nun? Yung nasa baba, pwedeng itataas ng Diyos yon. O yung mahirap, pwedeng payamanin ng Diyos. So mayroon siyang kapangyarihan ng ganon. Kaya nga, sabi ng Diyos, magtiwala lang sa Panginoon Diyos na sapagkat mas madali sa Diyos na payamanin niya ang isang mahirap na ng sandali lang. Okay? So ang importante, magtiwala lang tayo. We stick to our work doon sa trabaho natin. Okay? Pagpatuloy natin. Sa Sirach chapter 11 verse 22. The bold people will receive the Lord's blessing as their reward. So yung mga nagtitiis na sumunod sa ating Panginoon Diyos, no? At nananatili sa kanyang sa kanyang mga salita, ay tatanggap siya ng pagpapala ng Diyos bilang kanyang gantimpala. So kung tayo ay magtiwala sa Diyos, kung tayo ay sumusunod sa Diyos, sa kanyang mga inuutos sa atin, ay yun ay tatanggap tayo ng gantimpala. Okay? So, pagpatuloy natin, and that blessing can be given in a moment. So, yung pagpapala na ibibigay ng Diyos, no? It can be given in a moment. Pwede niyang gawin yun. So, ano kasi yung pagpapala na natatanggap natin bilang nagtitiis na sumusunod sa Diyos, nakikinig sa Diyos at nabubuhay ayon sa kanyang salita. Ano yung mga blessing na yun? Diba kung tayo ay araw-araw maganda yung lakas ng ating katawan, mabuti yung ating kalusugan, yun ay isang pagpapala ng Diyos sa atin yun. No, sa pamamagitan nun ay tayo ay makapaghanap buhay. So, pag tayo ay naghahanap buhay, meron tayong mga biyaya o pagpapalang ating makakamtan. So, yun yung kailangan natin, no? Magtiwala lang tayo sa Kanya at tayo ay manatili sa Kanya, magtiis sa Kanyang tayo ay sumusunod sa Kanya, tatanggap tayo ng pagpapala mula sa Diyos. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo, sabi niya, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So kung inuuna natin ang Diyos, ang lahat ng pangangailangan natin ay matatanggap natin, maibibigay ng ating Panginoon Diyos. So tandaan natin yun, mga kapatid. No? Pagpatuloy natin. Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 11, kung sakasakali mga kapatid, at bigla tayong yumaman, marami tayong pera, marami tayong kayamanan, sino kaya ang may gawa nun? Tandaan natin, sabi ng ating Panginoon Diyos, maaari mo kaming payamanin. So ang Diyos nagpapayaman siya. Kaya nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 11, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay. No? You will be rich at all times, sa English ito, upang mas marami ang inyong matulungan. Yan pala. No? Kung pinayaman tayo
o ginawang mayaman tayo ng ating Panginoon Diyos ay upang tayo'y makatulong sa ating kapwa doon sa mga nangangailangan. Yun ang layunin niya kung bakit tayo payayamanin. No? Ngayon, sa gayon, lalong darami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa inyong tulong na dadalhin namin sa kanila. So, yung tulong natin sa mga nangangailangan ay dahil doon sa mga pagpapala at biyaya o blessing ng Diyos na binigay sa atin na maganda yung pamumuhay natin ay para makatulong tayo mga kapatid sa ating mga kapwa. Upang sa ganon ay sa pagtulong natin sa kanila, sila ay magpapasalamat sa Diyos, no? Dahil doon sa ating mga tulong sa kanila. So yun ang purpose ng Diyos kung bakit ginawang mayaman ng Diyos yung isang tao. Para sa ganon, siya ay makakatulong sa kapwa niya. Okay? Ngayon, bakit tayo kailangan tumulong? No, sa Galatians chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. So, kung mayroong pasanin ang mga kapatid natin, ang mga taong nangangailangan, may pasanin sila, tutulungan natin sila. No? Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. You see that? So sa pagtulong sa ating kapwa, ay yun ay natutupad natin yung inuutos ni Kristo Jesus. So maliwanag yun mga kapatid. No? So huwag tayong mabahala, huwag tayong mainggit sa kung anumang kayamanan na meron ang isang makasalanan. No? Kapos tayo magtiwala sa ating Panginoon Diyos, sumunod lang tayo sa Kanya, sa Kanyang mga inuutos, tayo nagtitiis na sumunod dun sa Kanyang inuutos, then tayo'y tatanggap ng pagpapala. No? So, the both people will receive the Lord's blessing as their reward, and that blessing can be given in a moment. Amen? And God bless us all. Amen. Amen. Amen.